Tayo po ay nagbabalik sa DepEd Teleturuan. At sa ating pagpapatuloy, narito ang ilang suliranin na ginagamitan ng area ng parisukat at parihaba. Suliranin bilang isa. Ang hardin ni Ginang Carlos ay may hugis parihaba. Ito ay may haba na 7 meters at lapad na 4 meters. Ano ang area ng hardin ni Ginang Carlos? Para sa solusyon, itala natin ang mahalagang impormasyon sa suliranin. 4 meters. Ito ang width o lapad ng hardin. 7 meters. Ito ang length o haba ng hardin ni Ginang Carlos. Ipalit natin ang mga value na ito sa formula na A is equal to L times W. Para sa L, mayroon tayong 7 meters. Para naman sa W, mayroon tayong 4 meters. 7 meters times 4 meters is equal to 28 square meters. Kung gayon, ang area ng hardin ni Ginang Carlos ay 28 square meters. Para naman sa suliranin pang-dalawa. Si Aiza ay mananahi ng hugis parisukat na panyo. Kung ang sukat ng gilid o side nito ay 40 centimeters, ano ang area ng panyo ni Aiza? Para sa solusyon, itala muli natin ang mahalagang impormasyon sa suliranin. 40 centimeters. Ito ang sukat ng gilid o side ng panyo ni Aiza. Palit natin muli ang mga value na ito sa formula na A is equal to S times S. Matatandaan na ang side o gilid ng panyo ay 40 centimeters. So, 40 centimeters times 40 centimeters is equal to 1,600 square centimeters. Kung gayon, ang area ng panyo ni Aiza ay 1,600 square centimeters. At para sa suliranin bilang 3, si Ginoong Garcia ay may parisukat na lote na 12 meters bawat gilid. Samantala, si Ginoong David naman ay may hugis parehaba na lote na may habang 10 meters at lapad na 9 meters. Sino kay Ginoong Garcia at Ginoong David ang may mas malawak na lote? Para sa solusyon, tala muna natin ang mga mahalagang impormasyon sa suliranin. Para sa area ng lote ni Ginoong David, mayroon tayong 12 meters na sukat ng gilid o side ng lote ni Ginoong David. Palit natin ang value na ito sa formula na A is equal to S times S. Kung ang side natin ay 12 meters, ito ay magiging 12 meters times 12 meters is equal to 144 square meters. Para naman sa area ng lote ni Ginoong Garcia, mayroon tayong 10 meters o length o haba ng lote ni Ginoong Garcia at 9 meters. Ito ang width o lapad ng lote ni Ginoong Garcia. Palit natin ang mga value na ito sa formula na area is equal to L times W. Ito ay magiging 10 meters times 9 meters. So, ang area natin ay 90 square meters. Sa makatuwid,
Si Ginoong David ang mayroong mas malaki o mas malawak na lote kumpara kay Ginoong Garcia. Ating balikan ang mga ginamit nating formula sa paghahanap ng area ng parihaba at parisukat. Para sa pagkuha ng area ng parihaba, ang formula na ating gagamitin ay A is equal to L times W, kung saan ang A ay area, ang L ay length o haba ng parihaba, at W ay width o lapad ng parihaba. Para naman sa pagkuha ng area ng parisukat, ang formula na ating gagamitin ay A is equal to S times S, kung saan ang A ay area at ang S ay sukat ng side o gilid ng parisukat. Tandaan na ang area ay palaging naka-express sa square units. Halimbawa nito ang square decimeters, square centimeter, square meter, at square kilometer. At dito po nagtatapos ang ating talakayan para sa ikalawang module, ang paglutas ng mga suliranin na ginagamitan ng area ng parisukat at parihaba. Sana po ay nadagdagan at nalinang pa ang ating kaalaman at kasanayan. Maraming salamat pong muli sa inyong pakikinig at panunood sa ating programa. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng DepEd Teleturuan. Ako po muli si Anthony Rivera. Maraming salamat at magandang gabi.